Sabi dito, just in Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak in a Facebook post on Monday, which is today, March 9, 2026 says he has recalled a Bahrain-based migrant worker office employee after a viral video showed the staff behaving confirm na tauhan. Behaving disrespectfully toward overseas Filipino workers. Kakdak assured OFWs that the department remains committed to serving them with humility, respect, and diligence. SOP yan. I have issued the order recalling the MWO Bahrain employee being highly disrespectful to OFWs in a viral video. I assure you, our dear OFWs, that we shall continue to serve with humility, respect, and hard work. Pucha yan lang. Pucha yan lang. Secretary Kakdak, hello, hello. Ano yun lang. Dapat imbestiga. Anyways, baka busy pa, no? Ganyan senaryo ng COVID dito sa Jeddah. Haba ng pila, sigaw-sigaw ang mga tauhan sa loob. That was, syempre, ibang, naman yun eh. Oh, sabi rito ni, yung, naman niya, post niya sa X, I have issued the order recalling that MWO Bahrain employee being highly disrespectful. Ayan, sinabi niya, kagaya din ng post. Tapos, nag-comment dito, Kamote Trader. Hindi kaya si Kamote Analysis to. May ayuda nga pero hindi para sa lahat. Okay. Sabi rito, pero totoo po bang walang pondo? May pondo po. May pondo. Alam nyo, yun yung problema eh. Ang dami nagsasabi na na kesyo, matagal na nilang alam, matagal nang pinaplano. Buti pa yung ibang bansa, nakapagplano na, putya, utot nyo. Utot nyo. Kami nga dito na surprise eh. Ma'am Ray Ann, shoutout. Oh, ito, sabi ni Robin sa post niya. Pagkat nakarating na po sa atin ang ulat ng kagawaran ng ugnayang panlabas na minomonitor din nila ang kasulukuyang sitwasyon po sa Middle East. Hindi naman po sa pananakot, ngunit hindi po biro ang pangyayaring ito sapagkat libo-libong milya man ang layo nila sa ating bansa. Hindi po nangangahulugan na wala itong magiging epekto sa ating mga Pilipino. Padilla urges the government to launch a nationwide information drive. He warns that should the war expand, the country must be ready for mass disruptions to basic needs and... Alam nyo kasi, hindi natin alam yung nangyayaring internal dyan sa sa usapan na yan. Nagkaroon yan ng mga negotiations eh. Ito naman si Robin Padilla, galing-galinga, nakala mo talaga. Foreign policy maker na rin si Gago eh. Services. Personal na nasasaksihan ng mga overseas Filipino workers o OFW ang ito, no? Hindi dahil nagsasabi ka or dinidisclose mo na, no? Kasi una, ako opinion ko lang madami kasing posible magkaroon ng positive or negative na impact pagka nagsabi ka na nagpe-prepare ka na ng war. So para doon sa war na mangyayari sa mga karatig bansa mo, 'di ba? Ang gusto niya sana malawakang information daw. Una, kasi baka wala daw ginagawa yung pamahalaan. Yun yung sinasabi nila. Yun naman yung naratibo nila ngayon eh. Una, sabi na nga ni Senator Drilon, which is nasabi na rin natin dito yon, hindi porke hindi mo alam kung ano ginagawa, hindi ibig sabihin nun, wala nang ginagawa. No? Knowing PBBM, sigurado meron yung ginagawa. Tapos, pangalawa, marami ang nasurpresa. Hindi lang paglipad ng mga missile sa Middle East dahil sa nararanasang tensyon sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel.
Paano po ang ating mga overseas Filipino workers? Saan dadaan yung mga Pilipino? Angat po natin Putya, ano ba trip mo? Saan mo ba padadaanin kami? Gago lang din eh. Gumawa na tayo ng ruta, ng tunnels. Ano kaya? Sana nagbigay ka ba ng suggestion? Ano kaya suggestion nito? We would like to hear. Ay aabot ng 50 Oh. na marinig sa ating mga ahensya na meron pong tayong sapat na preparasyon sa usaping ito. Hindi po natin ito dapat ipagsawalang bahala. Yan yung kasi yung no? Hindi ko alam kasi kung talagang dapat nga bang yan eh. Tingnan nyo ito sabi rito, hindi ko maalala kung saang part nagsabi si funds and eventually, hindi pa pwede ngayon, savings. yata. Nagdaragdag po ako ng iba pang nakita na namin sa opisina ko na possible sources of funding para dito sa supplemental budget na ito. Ma'am, para ba yung noong 2020 di ba nagpasa rin yung Kongreso ng Bayanihan Law? Para magiging ganun po ba siya? Interesting. Pwedeng may ilang mga similarities. Dito kasi, Pero sinabi ni, ang na maganda, hindi nila alam. if you could call it that, sa ngayon, Samantala si Robin, hindi sabi kami ng kailangan sabing magsimula alam niya. from scratch na isang gusto ko lang ipakita rito na ito, tinan nyo kasi parang feeling ko si Robin sobrang bida-bidang walang niya eh. Oh. Meron dito kasi sinabi to, si Senator Risa dito na nasurpresa sila. batas na isang batas na walang kasalukuyang konteksto mangingisda sa transport sectors para sa ating mga drivers at operators and eventually yung ating mga mananakay and syempre dun sa repatriation and reintegration para sa mga OFWs at kanilang mga pamilya. Dagdag pa po doon, dapat harapin na natin yung mga panukala tungkol sa may adjustment mang dapat gawin sa ating tax regime at least habang rumaragasa pa yung gera dyan sa Middle East. Kaya nga po, bukod sa pag-aaral tungkol dun sa pag-suspend ng Meron namang ginagawa eh. Merong ginagawa ang pamahalaan yung mga kapwa mo senador, hindi lang dakdak ng dakdak, kumikilos. Kayo lang dyan sa oposisyonan, ang daldal ng daldal. excise tax on petroleum products, yung pag-aaral dun sa isa pang panukala na pag-suspend momentarily ng VAT. Dahil yun ay isang halimbawa ng indirect and regressive tax na pinaka-proportionately tumatama din sa mga mahihirap na at vulnerable. And how do you operationalize po yung additional funding? Will you raise it sa plenary or discuss yun sa mga kasamahan nyo or kay Senator B? Both or all three. Kasi sinimula ng pag-usapan yun dun sa pagdinig ng Committee on Migrant Workers. Kumbaga yung cost component nitong pagtugon ng gobyerno sa krisis Diba? na sa current budget kulang na nga. At nagsabi na yung mga departments, DMW, nagsabi na kasalukuyan na silang humihingi ng dagdag pondo and winelcome talaga nila yung ideya namin ng supplemental budget. Nagbigay na rin ng payo yung Department of Finance sa mga pwedeng pagkunan. Sabi nila contingent funds and eventually, hindi pa pwede ngayon, savings, nagdaragdag Diba? Inaayos na, ikinakasa na yung pondo. Kutya, yung mga naibalik na 100 million, malaking tulong yan. Yung naibalik dun sa nila, di ba? po ako ng iba pang nakita na namin sa opisina ko na possible. Yung naibalik nila, hindi ba to? Sila Engineer Bryce. Sino ba isa? Alcantara. sources of funding para dito sa supplemental budget na ito. Ma'am, I'm para sure ba hindi yung daw, noong Sharon. 2020 di ba nagpasa rin yung Kongreso ng Bayanihan Law? Para magiging ganun po ba siya? Interesting. Pwedeng may ilang mga similarities. Pero ang maganda, if you could call it that, sa ngayon, hindi kami kailangan magsimula from scratch na isang batas na isang batas na walang kasalukuyang konteksto dahil nagsi-spring off kami mula sa kasalukuyang GAA na ginagastos ngayong Gusto ko lang ipakita kung saan siya nagsimula. 2026 na hindi natin inasahan na aatake ang US at Israel sa Iran. Hindi natin inasahan na magka-counterattack ang Iran. Doon Di ba? Hindi inaasahan eh. Hindi naman pala inaasahan, Idol Robin eh. 26 na hindi natin inasahan na aatake ang US at Israel sa Iran. Paano ba na-detect ni Robin na magyayarahan talaga sila?
Yung Iran nga eh. 'Di ba? Yung supreme leader nila, kung alam na maggegerahan, no gegerahin na sila. Alam nyo ba 'yon? 'Di ba? Hindi nakaabot doon sa underground bunker. Konting milya na lang yung ginawa para sasagip sa buhay niya na dekada na yung tagal. Gumawa siya na parang napakalaking space underground. No, na kung saan magtatago siya pag nagkaroon niyang ini-expect na gerang yan. Oh. Eh kung alam niya na papatayin siya, sana dumiret. Dali nga eh. Hindi niya na nagawa makapagtago doon sa taguan na ginawa para sa kanya. Kung di ba naman kayo bobo po siya. Biruin mo, gusto niyo i-predict? Eh yan o. Sinong nagsasabi sa inyo ni Senator Risa Hontiveros ng totoo? Alam ba o hindi alam? O yan o. Nagsi-spring off kami mula sa kasalukuyang GAA na ginagastos ngayong 2026. Nga hindi natin inasahan na aatake ang US at Israel sa Iran. Hindi natin inasahan na magka-counter-attack ang Iran. Hindi inaasahan eh. Hindi rin nga inaasahan na magka-counter-attack. Yung US ba sa tingin mo, predicted na nila? Laging dalawa. Eh kung nanguhula ka na magkakagera, o 50% na pwede kang tama. Di ba? Kasi pwede rin hindi matuloy. Magpakita ka ng datos na sure ka. Bakit you end up into the conclusion na hindi pa tapos yung negotiation. Sana sa kanya gerang-gera na siya. 2024 pa lang. Kaya siguro na pala yung gera kung kadadasal mo para magkatotoo yung mga taanan to mga mangkukulam na to Itong mga DDS na to, buwakan ng ina nyo, mangkukulam kayo Yung iba, binovolunteer tayo. Ito, ano to? Tamo, ito rin gagon to. BBM, may eroplano papunta ng Amerika pero walang eroplanong maipadala sa mga Pinoy na apektado sa gera. Ano talaga mamumura ko kayo Puro kayo mga bobo po. Isang kalbong bobo ang puta. Saan yung interview ni Sarah? Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano Punta na natin to. Sa totoo lang. Natin. Alam niyo ba nung COVID na panahon? Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano. Walang kukurap ha. Napakadali lang yan. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami. Putya na, Manila lang! Nung may gera sa Libya, nagpadala tayo ng ng eroplano para i-repatriate yung natin, yung mga kababayan natin Pilipino. Ilan ang sumakay? Wala! Ayaw Ganon din dito. Ito sasabihin ko sa inyo. Dito, sa UAE, no? Pag kung sinasabi nila na maraming gustong umuwi, dapat isalansan natin yung mga sinabi na rin naman ni PBBM, yung iba ron na stranded lang dito, nagturista, tapos dahil di nila napakinggan si Robin, si Robin pala alam na maggigera, open pa for turista. Kung alam na sana pinagbawal na pagpunta sa UAE. Nung alam na ni Robin na magigere, sana gumawa na kagad siya ng batas. Gantong date, magigera ng gantong date, etong araw na to, bawal na ang pumunta muna ng UAE, ng Middle East. Hindi tayo magpapapunta ron.
Dapat ganun, di ba? Puta, pwede kang gumawa ng batas ng mga katangahang batas eh. Iba ang COVID sa gera. Ngayon ka mangontrata, baka puro dilis lang ang mangontrata. Gago talaga eh. Di ba? Isa pa. Yung mga gustong umuwi, yung mga most probably, yung matagal na nandito, tapos wala ng trabaho, hindi makauwi kasi pagbabayarin pa sila ng fine. May mga ganun. Pangalawa, ibaon sa utang. Taking advantage of the situation na baka pwede ma-repatriate sila and quits na yung utang. Ganun yung mga ano. Hindi ko sinasabing ganun ha. Yun yung mga posibilidad. Pero yung takot, ay ano, si Boss Rolando, gusto mo ba umuwi, Boss Rolando? Oh, kami mga magkakapatid, nandito kami. Pati yung mother ko, nandito. Wala kaming pake. Ayaw namin umuwi muna. Dapat uuwi kami kung kailan namin gusto. Yung isang kapatid ng wife ko, gusto niya umuwi. Nagbakasyon, may bakasyon dapat siya ng March 19. Pinakancel na niya. Pinakancel niya na. Kasi mahihirapan siya bumalik. Yung isa, yung katrabaho naman niya, nakapagbakasyon sa Pinas. 2 weeks lang dapat siya. Ngayon, 1 buwan na. Ubus na raw yung ano niya. Wala siyang sasahurin. Ubus na lahat ng day off niya. Yung mga spare na off niya, nagamit niya na, and then, counting na ng 1 week na wala siyang sahod. Gusto nang bumalik dito eh. Ganon dito. No? Grabe kapal na mukha nito ni Robin Padilla eh. Tangan ng speech siya ng puta, gago eh. Bukas i-discuss natin yon. Sabi namin, isasakay na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. Oh, Napakadali. Nagkontrata kami. Dito, sa totoo lang. biruin mo, 1 minute lang to. Sa loob ng 1 minutong pagsasalita, putya, 383 nakabubuhan yung pinagkasya niya. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Napakagaling ang putya. Napakagaling. 383 sa 1 minuto. 383 nakabubuhan. Putya, ina pinagkasya. Oh, ang galing mo, hayop ka. Lahat ng kalaban ng US, kakampihan ni Robin. Yun nga eh. Punta ano ba sabi ni Robin dati? I love America. God bless America. Oh. Sinungaling ka talaga eh. Plastic ka eh. No? I love America. God bless America. Yaba mo, Sarah, walang flight araw ng COVID, boba ka. Alam niyo ba nung COVID Oh. na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami. Napakadali. Puta na, grabe oh. Ganto rin kabobo si Kabayo eh. Ganto ka kabayo. Ganto ka kabobo mag-example. Kabayo! Kabayo! Ganyan ka kabobo din eh. Ganyan na ganyan. Ang commercial airline, sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran Kaya na Davao. Davao to Manila. Bobo ang putya. Kahit helicopter eh, pwede eh. namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa iyon. Tsaka ano ba to? Ano ba siya noon? Mayor? Talaga. Hindi niya ba alam yung asawa niya laking Amerika?
Sino ba si Mariel? Si Mariel ba laking Amerika? Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines doon, sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City pero sabi namin, sige sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo. Oh, itutulak na lang namin kayo pag tumapat na kayo doon. Presento, Leyte. Oh, sige, dadaan naman kami. On the way naman, on the way. Payag ka? On the way, tutulak ka na lang. Oh, pabida kasi si Sarah. Yo, mucho talk. Too much bobo naman. Oo nga eh. Bobo, no? Basta bobo sa rofo. Oh, ngayon siya mag-kontrata. Baka puro kabayo na lang may sakay. Kabayo! Ay, nako. Oh. We don't want another Trumper here. America doesn't love you, idiot. According to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwi. Hayop, may mga technicalities pa eh. Sinabi dito ng doktor and then later on, pwede na kayo magsipag-uwian. Basta, of course, if the doctor said, and then we did manage to request that all of the passengers that which will be coming from Metro Manila, that we're gonna bring them here. Not only 100, not only 200, but 202. So, there are 202 people, not only from Davao, some of them are from just our neighbor barangays, and we just drop them off, because it's just along the way, Hi, hello. It's so dali, okay? It's so dali to get aeroplano, no? We just rented some, and then we call all the people, hey, hello, Davao. Those who are stranded over there, Davao, hello. If you're stranded and you want to go back to Davao, okay, we provided you some things already, and then we rented some space here. And then also, we have 2 airplanes. We're gonna, ang inang hayop na yan, Bobita talaga, no?